Hello guys! Nakapagpa-observe na po ba kayo para sa COT ratings for IPCRF 2024-2025? Sa video series na ito, susubukan ko kayong bigyan ng guide kung paano makakuha ng mataas o perfect na rating sa inyong teaching demonstration. Unahin po natin ang Objective 1. Kumusta po pala kayo? Na-miss ko po kayo. Medyo naging busy tayo noong nakaraan. Ngayon, we're back. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nandito po ang Classroom Observation Rating Sheet for Proficient Teachers or Teacher 1 to 3. Mayroon po tayong 8 objectives na kailangang maipakita sa ating demonstration. Pwedeng 2 times tayong mag-demo para mas magaan o nakafocus tayo sa mga given objectives, pero kung kaya naman natin ng minsanan, why not, diba? Kaya paano nga ba makakuha ng matamis na 7 na rating for each objective? Mag-focus tayo sa videong ito sa Objective 1 at abangan na lang later ang iba pang uploads ko sa iba pang objectives. Ito po kasi ang pinakakomplikado among the 8 objectives sa ating COT rating. Objective 1. Apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. Hinihingi kasi ng objective na ito ang paglalapat ng kaalaman sa nilalaman ng aralin sa ibang mga asignatura. In short, integration po ang target dito. Kailangan nating maintindihan na ang pagtuturo dapat ay interdisciplinary. Hindi pwedeng nakafocus lang tayo sa subject natin o sa mismong content ng competency. Dapat alam nating i-konekta ang aralin na tinuturo natin sa iba pang skills na dapat ma-develop ng mga bata. Ito ang tutukan natin sa objective na ito. Nandito ang mga halimbawa ng integration sa iba't ibang subject areas. Unahin na natin ang GMRC. Pinakamadaling i-integrate ang GMRC. Always remember to ask your students the values they gain from your lesson. Pwedeng sa generalization o kahit after activities o kahit saang mang bahagi ng iyong lesson kung saan pwede kang mag-integrate ng magandang pag-uugali. Kahit pa nga ang pagdidisiplina ay integration na rin ng GMRC. Kapag ginawa ninyo ang mga ito, nakapag-integrate na kayo agad ng isang subject. Sa English at Filipino, kahit anong subject ang hawak mo, pwedeng magpabasa ng text na may kinalaman sa lesson. Automatic na integration of reading competency na yan. Kapag nagpa-explain ka ng mga bago o mahirap na terms, there is already vocabulary development. Isa pang integration. Sa authentic assessment naman, swak din ang English at Filipino. Halimbawa, magpapadrama ka, magpapadebate, magpapasulat ng tula o acrostics, o di kaya ipapaliwanag nila sa harap ang sagot nila. Integration na din po yan ng language. Sa math naman po tayo mag-focus. Madali ring mag-integrate sa math basta alisto ka. Magtanong ng mga may numerical na sagot na may kinalaman sa aralin. Pwede ring may kinalaman sa buhay ng isang bata. Halimbawa, magkano ang baon mo araw-araw? Gaano kalayo ang nilalakad mo papuntang school? Pwedeng-pwede kang magtanong ng ganito sa motivation o kahit sa gitna ng lesson. Basta siguraduhin na may kinalaman sa competency ang tanong mo para pasok sa integration. Sa science naman, maliban sa paggamit ng mga science text sa language subjects, magtanong ng mga basic science concepts na may kaugnayan sa lesson. Halimbawa, bakit umiinit ang katawan ng tao kapag nag-e-exercise? Ano kaya ang dahilan kung bakit may bahaghari? Bakit kailangang magtanim ng mga puno? Creative questioning ang key. Kahit biglaan, pwedeng ipasok ang integration basta relevant sa lesson. Sa araling panlipunan naman, magtanong ng mga napapanahong issue na may kinalaman sa lesson. Hayaang magdebate ang mga bata tungkol sa isyung panlipunan. Pwedeng itanong ano ang responsibilidad mo sa iyong pamilya o sa lipunan. Iyan ay isang halimbawa ng AP question. Sa ganitong paraan, hindi lang ang subject mo ang naituturo mo, kundi na ipapakita mo rin kung paano makisangkot ang mga bata sa lipunan.
Sa MAPE naman, pinakamakulay na subject pagdating sa integration. Pwede kang magtanong o magpagawa ng task na may kaugnayan sa kalusugan, sining, musika, at pisikal na aktibidad. Magpa-share ng hobbies ng mga bata. Magpagawa ng drawing o di naman kaya ay poster na may kinalaman sa aralin. Magpatugtog ng kanta at magpa-analyze ng lyrics. Kung gagamit ka ng authentic assessment katulad ng pagdidisenyo ng produkto, dramatization o pagbuo ng kanta, MAPE integration lahat yan. Dito naman tayo sa TLE or Technology and Livelihood Education. Madali ring i-integrate ang TLE sa iba't ibang subject. Pwedeng magtanong tungkol sa pagnenegosyo, pwede ring magtanong tungkol sa pagluluto, pananahi, o di naman kaya ay pagtatanim. Pati ang mga steps sa paggawa ng iba't ibang produkto na alam mong ginagawa nila sa kanilang subject na TLE. Halimbawa dito sa amin may vermiculture sila sa TLE, so pwede kong i-integrate sa lesson ko sa English kung paano ang paggawa ng vermicast. Dito ay makaka-integrate ako ng TLE at pati na rin ang science. Pwede ring may kinalaman sa ikinabubuhay o trabaho ng magulang ang tanong natin para sa integration ng TLE. O hayan mga moms and sirs, I hope nakapagbigay ako ng tips for subject integration. Pero bago tayo matapos, may additional tips po ako. Una, paano maging mas magaling sa pagtatanong? Maghanda ng open-ended questions. Iwasan ang mga tanong na yes or no ang sagot. Gamitin ang mga tanong na nagsisimula sa paano, bakit, at ano ang palagay mo. Gamitin ang real-life context. Magtanong ng may kaugnayan sa tunay na buhay ng mga bata. Mas marami kasi silang maisasagot kung may kinalaman sa personal na buhay nila ang iyong tanong. Magbigay ng follow-up questions. Kapag sumagot ang bata, pwede mo pang itanong, bakit mo nasabi yan? O paano mo nalaman? Para mapalalim ang diskusyon kung meron ka pang oras. Ikalawang tips, paano nga ba gumawa ng effective authentic assessments? Una, gamitin ang real-world tasks. Magpagawa ng outputs na nagprepresenta ng tunay na buhay. Nandito ang mga ilang alimbawa na pwedeng gawin ng mga bata sa loob ng 7 to 10 minutes. Pero isipin mo rin kung ilang minuto ang presentation para sure na hindi ka mag-overtime. Screenshots mo na ito, ma'am and sir, para ma-examples ka agad na pwedeng ipagawa. Create mini poster. Gumawa ng simpleng poster na nagpapakita ng aralin. Kung mapapansin nyo, nilagay ko ang pwedeng integration na matatagpuan sa bawat authentic task. Nandito rin ang quick role play, simple budget plan, label a diagram, slogan making, quick recipe card, writing a friendly letter, health tip card, barangay report, product ad, data story, local song lyric, simple timeline. Pagkatapos mong makapili ng magandang authentic assessment, maglagay ng clear instructions. Siguraduhing malinaw ang proseso, layunin at output. At maghanda ng rubrics. Ang rubrics ay nagsisiguro na objective ang pag-grade ng performance ng mga bata. Sa rubrics, malinaw kung ano ang criteria ng excellent, good at needs improvement. Hinahanap din ng mga raters ang rubrics kaya dapat ready ka dahil plus points mo na yan kung meron ka. Final tips, magplano ng 2 to 3 integration lang per lesson. Huwag kang ma-overwhelm. Hindi kailangang lahat ng subject ay ma-integrate mo. Mag-focus sa outputs ng mga bata. Hindi naman kailangan talagang napakaraming integration. Ang kailangan lang talaga ay maipakita ng mga bata na nagets nila kung ano ang ini-integrate mo. Lalo na kung ikaw ay nagtatanong at sila ay nakasagot ng maayos tungkol sa kanilang karanasan, well, winner ka na sa puntong yan. Hayan, sa mga tips na to, ready ka nang humataw sa iyong COT sa Objective 1. Tandaan guys na ang Objective 1 ay encompassing. Ibig sabihin, kung nagawa mo ito ng tama, mahihit mo na rin ang ibang objectives na nasa listahan sa ibaba. Kaya naman mag-focus ka kung paano mai-improve ang skills mo sa integration para sure na ready ka for COT. Sa mga susunod na araw, ipapaliwanag ko naman ang ibang objectives. Kaya abang-abang at siguraduhin nakasubscribe ka na dito kay Teching Teacher. Good luck guys! Kaya natin to! Kung may tanong kayo o gustong idagdag, mag-comment lang sa baba. Pwede ring sabihin ninyo kung saang division kayo galing para alam ko kung saan nakakaabot ang video na to. Paalam! Happy Teching Day!